In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat, tumatakas siya, palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha dito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at sa paggunita kina San Nero at San Achilles, mga martir, at kay San Francisco at San Pancracio martir. Ako ang mabuting pastol. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus ang larawan ng isang tunay na pastol. Hindi upahan, kundi handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang pastol na ito ay kilala ang bawat isa sa atin. At tayo rin ay tinatawag na kilalanin siya. Makinig sa kanyang tinig at sumunod. Hindi siya tumatakbo sa oras ng panganib. Sa halip, siya ang unang humaharap sa panganib, alang-alang sa atin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong magpakita ng malasakit sa kapwa. Sa halip na pagiging makasarili, ang mabuting pastol ay huwaran ng tunay na pagmamahal. Sakripisyo at katapatan. Sa panahon ngayon, maraming asong gubat na sumisira at nagkakalat ng ating kawan. Ito'y maaaring maging kaguluhan sa simbahan, maling impormasyon,
pagkakawatak-watak sa komunidad, o pagkakalimot sa pananampalataya. Mga halimbawa sa ngayong panahon, ang mga frontliners at medical workers tulad ni Kristo, inialay nila ang kanilang buhay para sa kagalingan ng iba. Mga pari at relihiyuso patuloy na nagsisilbi sa kabila ng kakulangan at sakit. Mga magulang na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kabataang aktibo sa simbahan na tinutulungan ang kanilang kapwa kabataan na manatili tapat sa pananampalataya. Ang mga pagbabago at tugon sa ngayong ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, ang pagbabalik sa mga mesa at pagtanggap ng sakramento, ang pagbibigay lakas sa mga kapwa mananampalataya sa pamamagitan ng social media evangelization, paglilinis ng mga sarili sa pamamagitan ng kumpisal at panalangin, pagsuporta sa mga gawaing parokya bilang tugon sa tawag ng pagiging bahagi ng kawan ni Kristo. Mga pagbabago sa ating mga pagkakamali, maging bukas ang puso na tumatanggap ng pagkukulang, magsimula sa pagsisisi, pagpapatawad at pakikibahagi sa buhay ng simbahan. Manalangin tayo. Aming Diyos na pastol ng mga kaluluwa, kami po ay nagpapakumbaba at dumudulog sa iyo. Inilalapit po namin ang aming mahal na Obispo Jose Bartolo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista at Padre Nathaniel Cañares. Hipuin mo po sila ng iyong mga pagpagaling na kamay at ipagkaloob ang ganap na kagalingan. Idinadalangin din namin ang lahat ng may karamdaman, maging sila man ay nanunood, nakikinig, o naiiwan sa katahimikan ng kanilang mga tahanan. Pagalingin mo po ang kanilang katawan, isipan at kaluluwa. Sa Inang Maria, aming ina ng mabuting payo, ipanalangin mo po kami. At panalangin ngayong araw ng halalan, aming Diyos at Amang mapagmahal, sa araw na ito ng halalan, lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob. Dalangin namin ang iyong paggabay at liwanag sa bawat butanting Pilipino. Naway mamayani ang iyong katotohanan, katarungan at kapayapaan. Hipuin mo ang aming mga puso upang pumili ng may pagninilay at pananagutan. Ituwid mo ang aming intensyon, alisin ang pansariling interes, at ituro sa amin ang kabutihan para sa nakakarami. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng karunungan upang kilatisin ang mga kandidato at piliin yaong may pusong naglilingkod, may malasakit sa bayan at may takot sa iyo. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng naglilingkod sa halalan, mga guro, volunteers, mga bantay ng buto, naway maging tapat, mapagmatyag at ligtas sila sa anumang panganib o tukso. Pawiin mo ang karahasan, pandaraya,
at kasinungalingan. Maghari nawa ang kapayapaan, pagkakaisa at respeto sa kalooban ng bayan. Sa iyong mga kamay, Panginoon, itinatalagaan namin ang kinabukasan ng aming bayan. Maria, ina ng bayan at ina ng katarungan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, mga martir na Pilipino, ipanalangin niyo kami. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan, ang mabuting pastol, sa gawa ang pagpapalawak ng kawan ng Diyos sa lahat ng lahi. Catechism of the Catholic Church, section 754 to 857 and 857 tungkol sa simbahan bilang kawan ni Kristo. San Nero, San Achilles at San Pancresio, mga martir na sumunod sa tinig ng pastol kahit buhay ay ipagpalit. Ikaw ba ay bahagi pa ng kawan? O lumihis ka na ng landas? Ang tinig ba ng pastol ay naririnig mo pa ba? Huwag tayong matakot bumalik. Tinatawag tayong muli ni Kristo sa kanyang piling. Makinig tayo, sumunod, at ipagkatiwala ang ating sarili sa mabuting pastol. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!